give glory to you, Lord, sa lahat ng magka-testimonies na nakakaiyak sa gala. Dadako tayo sa pagbibigay. Ito yung sabi nila na pinakamagandang bahagi ng service natin. At doon sa favorite verse natin, sa Malakay 3:10, sabi, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out much blessings that there will not be room enough to store it. So, nakita natin na sa church na ito, most of us are faithful tithers. At gusto ko lang na, kasi noon pa may nagtatanong sa akin, saan ba pumupunta yung tithes daw natin? So, every end of the month, tinutotal namin yung tithes nating lahat at tinatithesan namin doon sa national office. Tapos nagtanong sila, saan ginadala ng national office ang tithes of tithes? Kasi hindi lang tayo yung nagta-tithes, kundi lahat ng mga Foursquare around Madrid, around Spain, dinadala nila doon sa central office. So ano ang ginagawa ng central office? Nag-research ako. So, ni-research ko na yung types of tithes natin, hindi lang nai-stack doon sa central office, kundi mayroon tayong sabi nila na Foursquare Mission International. Doon nila i-forward yung mga types of tithes natin. So, yung minsan may naririnig tayo na tumulong ang Foursquare Church sa India, pero tayo, wala tayong kamangmang na tumulong din tayo. Tumutulong pala tayo. Our money is going all over the globe dahil sa tithes of tithes natin. Yung tithes of tithes, kinukuha ng Foursquare Mission International at ina-address nila ito na FMIFJ, Foursquare Mission International Global Fund. So, yun, kapag may tinutulong ng Foursquare, lahat ng pera natin, na yung tithes natin ay pupunta doon. Tapos ngayon, doon sa, kaya doon napupunta yung ating tithes. Ngayon, sa 2 Corinthians 9:7, sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So ngayon, aside from yung tithes natin, mayroon yung sinasabi dito na seed faith. Dito sa church, ang tawag natin is faith pledge. Pero yun, ang seed faith at saka faith pledge ay iisa lang yun. Lahat daw ng churches, ni-research ko din ito yung about sa seed faith. Ang seed faith daw hindi tinatithesan. Because that is, kung ano, gaya ng ibang church, ginagamit nila yan for their scholars people. Gusto nilang magtulong doon sa mga anak ng mga members nila who are talented. They want to bring them to the universities. So doon nila kinukuha doon sa seed faith nila. Praise God, sa church na ito, sinimulan ng ating 3 pastors yung seed faith na faith pledge. Nag-faith pledge sila since na nag-join ako dito sa church. Since na-involve ako sa finances, nakikita ko na yung 3 pastors natin and few of the leaders are giving their seed faith. At ang seed faith natin dito, gusto ko lang i-encourage tayong lahat kung pwede tayong magbigay according sa ating puso na sabi ng 2 Corinthians 9:7. Magbigay tayo ng seed faith dahil may layunin tayo ng church na ito for a bigger place. Gusto natin yung building fund. So ito, kapag ibinigay natin yung seed faith natin, hindi yan pumupunta sa tithes, hindi yan natatithesan. Kasi yun daw, ang seed faith daw is for the immediate need of every local churches. So, I'm encouraging everyone
kahit na yung iba daw, nagbibigay sila ng once in 2 weeks, or once a month, or once in 2 months. It depends upon you and God. Kayo ang, yung ibang church daw, mayroon silang index card na nakalagay doon sa at ililista nila yung kung magkano ang ibibigay nilang faith nila sa Panginoon. Walang ibang nakakaalam dyan, kundi yung mga taong humahawak ng offering. At hindi nila sasabihin kung sino yung nagsisig faith. Hindi nila, kasi walang specific amount, hindi yan tithes na kailangan 10% ng ating sahod. Yan is kung ang gusto mong ibigay sa Panginoon na nanggagaling sa iyong puso. Depende sa iyo kung after every 5 months or every 2 months na magbigay ka, or every month na magbigay ka ng seed faith. Tapos, sabi nga yung isang minister na test the Lord in this. Kasi saan ba nanggagaling ang lahat ng ating mga kayamanan, ang ating mga health, kundi sa Panginoon? Bakit ang sakit sa atin, ang iba sa atin na magbigay ng mission na 1 euro lang a month, or kaya yung seed faith na kung magkano man yan, bakit ang sakit? Ang Panginoon nga ang nagbibigay sa atin ng blessing. So, nag-research ako this week yung tungkol about sa faith pledge, kasi nakikita ko na few lang sa mga leaders ang nagbibigay ng safe faith. Ngayon, na gusto nating mag-move forward into a bigger place dahil tignan mo, hindi tayo makapagsayaw. I am encouraging everyone na test the Lord. Sabi nga ng minister, test the Lord at makita natin kung ano ang gagawin niya sa buhay natin. Kasi sa buhay ko mismo, hindi, yung gaya ni sabi ni Sister Juby na hindi magugulat ka lang kung saan nanggagaling yung mga tulong na hindi ka na nawawalan, kundi mayroong gagamitin ng Panginoon to meet your needs. At yung mga family ko, hindi sila nagkakasakit, hindi sila humihingi ng pira sa amin. Nung matagal na walang trabaho si Pat, pero hindi kami nagkulang pagbayad ng bahay o anuman. So, I'm encouraging you, kahit na magkano yan, let's give to the Lord para sa building fund natin ang ating what is due in our heart. It's between you and the Lord kung ano ang ibigay nyo. Hindi 50 cents man yan o 1 euro, hindi yan mako-question. Basta yun ang ibigay mo na bilang faith mo or faith pledge mo sa Panginoon. Let us pray.